Music and News FM station of RMN sa Cotabato. Sa Cotabato 90.9 DXNY. Oras mga kasama, 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Tricycle driver na may kasong murder arestado sa Cotabato City. Headlines. Lalaki naman sugatan sa nangyaring pamamaril sa Paglat, Maguindanao del Sur. Headlines. Pagalungan, may pinakamaraming pamilyang naapektuhan ng bagyo sa BARM. Headlines. 50 pisong aumento sa minimum wage sa BARM inaprubahan ng Wage Board. Headlines. Sarmiento itinalaga bilang concurrent chair ng GPH Peace Panel para sa BARM Peace Process. Headlines. Congressman Toto Mangudinato sumapi na sa Bangsamoro Federalist Party. Headlines. 30 sundalo ng 601st Brigade tumanggap ng Calamity Cash Assistance. Headlines. DSWD naman nagpapatuloy sa pamahagi ng tulong para sa mga pamilyang pinaha sa bayan ng Pigkawayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo 2026. Kami yung tagapagbalita, Radyo Man Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ng Police Station number 1 o 3 tracker team katuwang ang CIU at CMFC 2nd Maneuver Platoon ang lalaking may nakabinbing kaso makarang matunton sa bahagi ng Nayon Sharif Rosales number 3 ng lungsod kahapon. Kinilala ni Police Station 3 Chief Captain Norar Rakma Abdullah ang suspect na si Elias Gabar, 26 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng lugar. Sa report, isinilbi sa akusado ang warrant of arrest sa kasong kanyang kinakasangkutan dahil sa unang pagpatay sa ilalim ng Article 248 Revised Penal Code na pirmado naman ng presiding officer ng RDC 12 Judicial Region Branch 14 ng lungsod. Walang rekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng sospek. Ito na sa lakapsil na ng Istasyon 3 at inintay na lamang na iharap sa korte para sa paglilitis. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sugatan naman ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nagigilalang mga armado sa boundary ng Paglat at General Salipada kay Penatun, Maguindanao del Sur. Kinilalang biktima na si Benton Morsid Mamalinta na residente ng Dato Paglat sa nasabing lalawigan. Ayon sa inisyal na impormasyon, agad na isinugod sa ospital ang biktima matapos ang insidente dahil sa tinamong tama ng bala sa kanyang katawan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at posibleng motibo sa nasabing krimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:46 ng umaga, nanguna naman ang bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur sa may pinakamataas na bilang ng mga naapektuhang pamilya dahil sa bagyong Inday na umabot ng 7,877. Ayon naman sa BARM Ready Head o Acting Head at Director Muhammad Farcia Abutasil, kabilang din sa mga lugar na dumanas ng malaking pinsala ang bahagi ng Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte kung saan naapektuhan maging ang Municipal Hall at iba pang pasilidad ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Abutasil, na patuloy pa ang validation ng mga datos kaya maaari pang magbago ang kabuang bilang ng mga naapektuhan at halaga ng pinsal lalo na sa infrastruktura at iba pang ari-arian. Base sa data, sir, is Maguindanao del Sur, Pagalungan. Sila po talagang pinaka-deeply affected dahil meron silang 787 affected families. 7,877 affected families. Yung nangyari naman sa Maguindanao del Norte, yung sa Northern Kabuntalan, based on monetary value siguro, affected din talaga sila dahil na pati yung mismong municipal hall, lubog, hindi rin nila. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Hindi rin na niya nakumpirma sa ngayon ang mga ulat ng pagguho ng lupa dahil nagpapatuloy pa ang clearing operation. Samantala, sinabi ng BARM Ready na patuloy ang koordinasyon nito sa DPWH, Ministry of Public Works at mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga infrastrukturang napinsala ng pananalasa ng bagyo. RMN News.
Ongoing pa rin yung clearing operations ng MPW at saka ng mga LGUs po dito na area. We're working on a long-term solution, particularly dun sa mga na-damage na mga government infrastructure with DPWH as well as MPW. Into monetary RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 na umaga, inaprubahan ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pisong dagdag sa arawang minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ayon sa Wage Board, ipapatupad ang salary increase sa 2 yugto upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga negosyo na makapag-adjust habang unti-unting naipapataas ang kita ng mga empleyado. Pinangunahan ni Labor Minister Muslimin Bapa Musema ang pag-aproba sa wage hike. Inaasahan namang ilalabas ng BTWPB o sa mga susunod na araw ang kumpletong detalye tungkol sa schedule ng implementasyon at mga saklaw ng bagong wage order. Today, the Bangsamoro Tripartite Wage and Productivity Board will be signing the minimum wage order, number 5, increasing the minimum wage throughout BARM to 25 pesos. By August, another 25 pesos. And then in December, we'll be adding another 25 pesos. Both management and workers sector agreed and with satisfaction that this wage increase in our worker sectors will improve working interest and capability of our workers. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita pa rin mga kasama, ipinaalala ng Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro o CAB BARM na mandato nitong pangasiwa ng economic aspect ng air commerce sa rehiyon at tiyakin ang pagpapatupad ng mga batas at regulasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Ayon kay Abdil Nasif Alangka, Chief of Passenger Rights Division of the Civil Aeronautics Board ng MOTC BARM, sakla umano ng kanilang mandato ang pagpapatupad ng Air Passenger Bill of Rights na nagsisilbing gabay sa pagprotekta sa karapatan ng mga biyahero. Kabilang sa mahalagang karapatan ng mga pasahero ang right to information before purchase, right to service matapos bumili ng ticket at right to compensation sa mga pagkakataong naayon sa umiiral na mga regulasyon. Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro po is may mandato na i-regulate ang economic aspect ng air commerce dito sa Bangsamoro. Bali, isa rin po sa mandato niya is yung i-preserve i-enforce ang law and regulation para sa preservation ng life and limb ng ating mga mananakay po, no? At saka yung mga karapatan nila. Bali po, dyan na po papasok yung ating air passenger. Yan po yung regulation na sinusunod natin dito sa Pilipinas. Bali, nandyan po yung right ng ating mga mananakay, no? May tatlong major rights po yun. Yung right to information before purchase, to serve. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, ang pahayag nito ay ginawa ng opisyal kasunod sa issue o kasunod ng insidente kahapon na ilang miyembro ng delegasyon ng mga atleta mula sa BARM na lalahok sa international tournament sa South Korea ang hindi nakasakay ng eroplano kahapon dyan sa Awang Airport. Salib ay inendorso sa General Santos Seri Airport. Git pa ng opisyal na nagkaroon naman ng overbooking sa isang airline company sa ninag kung kaya't hindi naisama sa mga pasahero ang ilan sa mga miyembro ng delegasyon. Ang nangyari po, sir, is overbooking po. Bali, ito po yung overbooking po, ito po yung practice ng mga airline globally na benta ng ticket sobra sa kapasidad ng eroplano. Bali, for example po, 180 yung kapasidad ng eroplano, bibenta po sila ng 10% of that. Ng 10% sobra sa 180. Bali, plus 18 na passenger. So, inaalaw naman po yun ng APBR as long during sa overbooking, i-announce ng airline ang flight na yun is overbooked. Pangalawa, kailangan nilang gawin is mag-ask sila ng volunteer. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay nito mga kasama, may mga voluntary officer naman ng ahensya para sa mga pasahero kung ano ang kanilang nais kapag nagkaroon ng ganitong pangyayari. May mga remedyo anya sa ganitong sitwasyon na inaaksyonan ng Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro, dagdag pa ng ahensya. Kung gusto ba nilang i-give up ang kanilang seats in exchange for compensation or amenity. Okay? And then pangatlo po, kapag wala naman pong insufficient yung numbers ng volunteer, kailangan po is babayaran ng airline na yun yung passenger either doon sa kung price ng kanyang ticket. Okay? And then kasama dyan po is ma-prioritize siya sa next na flight. So sa case na po yung kahapon is wala pong next flight. So kaya po ang ginawa nila is in-endorse na lang sa bilang airport. And then lastly, kailangan din pag ganun yung nangyari, overbook, tapos wala nang matulugan yung passenger affected, kailangan po mag-provide yung airline ng hotel accommodation. Yun po. So yung RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:54 ng umaga. RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama. Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento bilang concurrent chairperson ng Government Peace Implementing Panel para sa GPH Moro Islamic Liberation Front Peace Process. Isa ito sa mga inanunsyo ni Presidential Communications Office PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang kahapon. Ani Castro, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Sarmiento sa gitna ng mga hamon sa peace process sa BARMM. Ang pagtatalaga kay Sarmiento ay kasunod ng panawagan ng MILF sa agarang paghirang ng bagong chairperson ng GPH Peace Panel matapos magbitiw sa pwesto ang dating pinuno na si Cesar Iano. Tapos meron po tayong announcement na italaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines Moro Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita, mga kasama, opisyal lang nanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party si Maguindanao del Sur Congressman Ismael Toto Maldonado kasama ang ilang barangay chairperson mula sa bayan ng Buluan sa sinagawang oath-taking ceremony kahapon. Pinangunahan naman ni BFP Chairman at President MP Dr. Tumanda Antok ang panunumpa na dinaluhan ni na MP Kitem Kalatuan Sr., MP Nagib Silarimbo at iba pang opisyal na at miyembro ng partido. Ang paglipat ni Maldonado sa BFP ay kasunod ng kanyang pagalis sa una nitong partido. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang dago naman mga kasama, nakiisa si Cotabato City Councilor Jonas Muhammad sa pagtitipon ng libu-libong mga Moro Islamic Liberation Front para sa Voters Education and Islamic Symposium kahapon sa Gindulungan, Maguindanao del Sur. Sinabi niya sa DXMY na ito ay bilang pakikisa umano sa partido kung saan naroon ang chairman at Amirul Mujahideen ng Bangsamoro Armed Forces at ang ilang nakakatatandang ninuno ng mga Mujahideen. Ikinatuwa ng konsihal na napabilang sa ganitong magagandang pagtitipon lalo't dinaluhan ng hindi inaasang bilang ng mga mujahidat at iba pang sektor. Nabatid na halos 10,000 mga tao ang dumalo sa nasabing programa na pinangunahan naman ni Member of Parliament Mohaguer Iqbal. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Sa dagdag ng mga balita mga kasama, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament sa ikatlot pinal na pagpasa ang panukalang Bangsamoro Dawas Center Act of 2026 matapos makakuha ng 45 boto pabor, walang tutol at walang nag-abstain. Layon ng panukala na magtatag ng Bangsamoro Dawas Center upang palakasin ang kakayahan ng mga Dawa workers, isulong ang interfaith dialogue at matiyak ang maayos at malinaw na pamamahala ng mga wakaf endowment para sa kapakinabangan ng mga komunidad sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Inaprobahan din mga kasama ng Committee on Women, Youth, Children and Person with Disabilities ng Bangsamoro Parliament Committee report sa inamendang panukalang Bangsamoro Magna Carta of Person with Disabilities. Layunin nito ang palawakin ang karapatan, benepisyo at mga programang panlipunan para sa mga person with disabilities sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukala ang 2,000 pesos sa buwanang disability support allowance para sa mga kwalipikadong PWD na ipatutupad ng paunti-unti. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nakatanggap naman ng mahigit kalahating milyong pisong calamity cash assistance ang 30 sundalo ng 601st Infantry Brigade na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Pinangunahan ni 601st Brigade Commander Brigadier General Eddie Ricato ang pamahagi ng tulong nitong July 14. Nagmula ang pondo sa voluntaryong kontribusyon ng Unifier Foundation at makasapin ng 90th Infantry Battalion, 1st Mechanized Battalion, 34th IB, 38th IB bilang suporta sa pamilyang apektado ng kalamidad. Ayon sa kanya, layon ng programa na ipakita ang pagkakaisa at malasakit sa mga sundalong patuloy na tumutupad sa kanilang mga tungkulin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, patuloy ang Department of Social Welfare and Development DSWD Region 12 sa paghatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng Southwest Monsoon sa Pigkawayan, North Cotabato. Nagsagawang DSWD-12 ng relief distribution para sa 646 pang apektadong pamilya sa bayan. Sa kabuuan, umabot sa 1,380 na pamilya ang nabigyan ng family food packs, kabilang ang 734 na pamilyang naunang nakatanggap ng tulong. Patuloy umano ang DSWD-12 sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap na paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sa inyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo 2026. Magandang morning muna sa ating mga viewers. Si Nestor Maliga ng kanyang kinalalagyan, Kagawad Agko Tabis. Morning. Si Taya Mohamed, good morning din. Si Nur Ali Sharif Zeta, good morning pa. Shoutout po, avid follower. Appear lang pero solid RMN. Good morning. Salamat po sir, salamat. Sige. Samsudin Mama Saunda, good morning din. Magandang umaga rin. Magandang morning sa lahat. RMN News, Kay Saka- Rahima, Meron pa? Sige. Rahima Pangawilan, Abu City, Suhaila, Abu Lester, Kalantungan, Arlene Samarvela, si Mardy Gumahad, Anilin Este, si Atoy Duplicator, Saidimar Tambis Bakal at si Nurodin Kintog. Good morning. Atoy Duplicator, yun yung nag-duplicate ng susi sa downtown. RMN, Atoy Duplicator, matandaan ko yung pangalan. Atoy. RMN News, Morning Morning. Diretso Sa ngala po ng mga partners natin sa Master Control o sa News Center mo na, Radyo Man Daisy Mangod at Radyo Man Julie Mapalaw. Sa Master Control Digital ngayon, Radyo Man Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung nakasama, Radyo Man Epsabang. At Rajuman Erwin Kabilbigan, Tatak Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. That news was brought to you by Central